Kasalukuyan akong nakayuko sa likod ng bahay. Inaalog ang laman ng sako para mapagkasya doon ang mga nakalakal kong pwedeng ibenta. Nang biglang may narinig akong sigaw. Hindi ko maipaliwanag, pero bigla akong kinabahan. Iniwan ko ang sako at dahan-dahang lumabas papunta sa kalsada para tignan kung ano ang nangyayari. Pagbungad ko ay agad na sinalubong ako ni Mang Joey. Isang malakas na suntok kagad ang dumapo sa pisngi ko. Umikot ang paningin ko at napaatras. Hindi kagad ako nakapagsalita. Nalilito ako, naguguluhan. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit bigla niya akong sinuntok. Hayop ka! Pati ang anak ko! Tatalunin mo! Panay ang mura niya sa akin. Halos sumabog na siya sa galit at gigil. Hindi ka na namili ng mamanyakin mong hayop ka. Ano ha? Hindi ka takot sa akin? Bastos! Teka, sandali lang po, Mang Joey. Ano po sinasabi niyo? Ano pong bastos? At nagmamaang-maangang ka pa ha? Ang kapal ng mukha mong busuan ng dalaga kong anak. Pagkarinig ko nun, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa bintang na yun sa akin ni Mang Joey. Teka, Mang Joey! Hindi po totoo yan! Hindi ko po binusuan si Medusa! Hindi ko po gagawin yun! Sa gilid ko ay biglang nagpakita si Medusa. Mapula at namamaga ang mga mata niya. Marahil ay dahil sa peking pag-iyak. Sinungaling ka! Nakita kita binusuhan mo ko habang naliligo ako kanina! Muli akong sinugod ni Mang Joey at binigwasan ulit ng isang suntok sa muka. Napasalampak ako sa lupa. Nadapisan ang labi ko. Nalasahan ng dugo. Hindi ko alam kung ano na ang masakit. Sa pagkakataong yun, kung yun suntok ba o yung hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko laban sa maling paratang. Hindi po talaga totoo yun. Hindi ko po gagawin yan. Kilala niyo po ako. Ngunit imbis na makinig, ay sinipa pa niya ako sa tagiliran. Sinubukan kong bumangon pero bigla akong inupuan sa sikmura ni Mang Joey at sunod-sunod na pinatamaan ng suntok sa muka. Humingi ako ng tulong pero wala man lang umawat. Walang nakialam. Parang awa niyo na po! Tama na po! Tama na! Pero ayaw niyang makinig. Para bang wala siyang naririnig. Galit na galit siya sa akin. Hinawakan niya ang buhok at iniangat ang ulo ko para muling suntukin. Pilit kong iniiwas ang mukha ko pero wala talaga akong laban. Ang lakas niya, ang bigat niya, para akong nalulunod. Sinubukan kong itulak si Mang Joey pero muli lang niya akong pinagsusuntok. Aminin mo na! Bago pa kita ilibing dito ng buhay! Tumayo siya pero hindi para tumigil, kundi para kumuha ng buwelo. Walang hiya ka! Sa pamilya pa namin nagawa mo yan? Ang kapal ng pagmumukha mo! Hindi ko po ginawa. Maniwala po kayo sa akin, Mang Joey. At sino ang sinungaling, ha? Si Medusa? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Matagal niya nang sinasabi sa akin na merong sumasalbahe sa kanya. At kanina nga ay nahuli ka na niya. Paglingon ko, si Medusa nakayakap sa kanyang sarili. Umiiyak siya. Alam kong peke lang ang iyak na yon dahil alam ko sa sarili ko na gumagawa lang siya ng kwento at lahat ng sinasabi niya ay pawang kasinungalingan. Isang beses nagtagpo ang aming mga mata. Medusa, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi ko ginawa ang binibintang mo. Pero hindi siya umimik. Maya-maya ay lumapit sa akin si Mang Joey. Akala ko ay tatapusin niya na ako. Pero tumayo lang siya sa harap ko. Nakatingin sa akin na para bang dumilang ako na pwede niyang yurakan. Huling tanong ko na sa ito, Angelo. Ginawa mo ba? Hindi po. Hindi ko po talaga ginawa. Maniwala po kayo.
Pagkasabi ko nun, ay tumama ang kamao niya sa aking sintido. Malakas ang suntok na yon, nahilo ako at muling napahandusay sa lupa. Sinubukan kong bumangon, kahit nanginginig pa ang mga kamay at paa ko. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakatayo, ay nakita ko si Mang Joey. May hawak na siyang kahoy na hindi ko alam kung saan niya kinuha. Nakataas na yon at handa nang ihampas sa akin. Para matuto kang manyak ka! Hayop ka! Wag! Maawa po kayo! Ihahampas na sana niya ang hawak niyang pamalo sa akin, pero bigla siyang natigilan nang may yumakap sa kanya. Tay! Tama na po! Baka po mapatay niyo si Kuya Angelo! Tama na po, Tay! Narinig ko ang panginginig sa boses ni Dandan. Takot siya, hindi sa akin, kundi sa mismong tatay niya. Siya lang ang tanging nagmamalasakit sa akin. Ang nag-iisang may lakas ng loob para pigilan ang masamang balak ni Mang Joey. Pero hindi agad bumigay ang lalaki. Mas lalo pa nga na nag-igting ang mga panga niya. Mas lalo siyang nainis at mas nagalit. Bitiwan mo nga ako, Dandan! Dapat turuan ng leksyon ang lalaking ito! Hindi, Tay! Huwag niyo na po ituloy yan! Kapag napatay niyo po siya, paano na po kami ni ate? Makukulong ka po! Bitiwan mo ko, sabi! Ano ba? Ginagawa ko to para sa ate mo! Para hindi na yan pamarisa ng iba pa! Huwag, Tay! Tama na po! Sige na, Tay! Maawa na po kayo sa kanya! Tumingin siya sa akin at saka nakiusap. Kuya Angelo, sabihin mo na lang po, aminin mo na lang, para tumigil na po si tatay. Sige na! Ano? Pakiusap, Kuya Angelo, sabihin mo na may nagawa ka, humingi ka ng tawad para huminto na si tatay. Ayoko pong mamatay ka dito. Natulala ako sa sinabi niyang yun. Tulad ng kanyang ama at kapatid, pinilit din niyang paaminin ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ayoko sanang gawin yon, pero nang makita kong nakasubsob siya sa braso ni Mang Joey at pilit na pinipigilan ng ama, naramdaman ko kung gaano kabigat sa kanya na sabihin ang mga salitang yon. Hindi niya gustong ipagtulakan ako sa kasalanang yon, pero gusto lang niyang matapos na ang gulo. Wala na akong mapagpipilian. Oo, gusto kong isigaw ang katotohanan. Gusto kong sabihin na wala akong ginawa, na wala akong masamang intensyon, na hindi ako hayop tulad ng tingin nila. Pero alam ko namang walang makikinig, walang maniniwala sa akin. Matagal na akong walang halaga sa baryo namin. Isa lang akong hampas lupa sa paningin nila. Isang busabos na naglalakad-lakad sa likod ng bahay ng iba para lamang makahanap ng basura na pwede pang pakinabangan. Isang taong walang trabaho, walang bahay, wala ding mga magulang na pwedeng magtanggol sa akin. Natahimik ako sandali. Nag-isip ako ng mabuti at nagdesisyon. Oo na! Pasensya na po. Patawad, Medusa. Patawarin mo ako kung nagawa ko man yun sa'yo. Ayan! Sabi ko na nga, be. Walang hiya ka. Nilapastangan mo ang anak ko! Hayop ka! Ang sama-sama mo! Bastos! Manyak! Manyak ka! Biglang nagsilapitan ang mga tao sa paligid. Yung mga taong walang pakialam kanina, biglang nagkaroon bigla ng pakialam. Pero hindi para sa akin, kundi para kay Medusa. Sa isang iglap, kinuyog nila ako. May humila sa damit ko. May sumipa sa tagiliran ko. May pumalo sa mga paa ko gamit ang anumang bagay na mahawakan nila. Hindi ko na makilala kung sino sa kanila ang nakasakit sa akin. Nabibingi ako sa malalakas nilang mga sigaw. Lahat sila ay nakisawsaw at nakisumbat ng mga masasakit na salita at pagmumura. Para bang sabik na sabik silang saktan ako. Hindi ko na alam kung anong parte ng katawan ko ang mas masakit. Ang mukha ko, ang tagiliran ko, ang braso ko. Gusto kong sabihin na tama na, pero wala nang boses na lumalabas sa bibig ko.
Tama na po yan! Tama na po! Huwag kang makialam dito, Dandan. Ano ba? Dapat lang yan sa kanya. Manyak siya! Manyak! Ang dapat dyan, ginugulpe! Matapos kong marinig ang pagtatalo ng mag-ate, doon na tuluyang nandilim ang paningin ko. Hindi ko na naramdaman kung may sumusuntok pa sa akin at hindi ko na rin alam kung humihinga pa ba ako ng maayos hanggang sa nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay, pero pagmulat ng aking mga mata ay nakita kong nasa lilim na ako ng isang malaking punong kahoy. Inilibot ko ang aking paningin at nakita ko si Dandan na nasa tabi ko. Salamat naman at gising ka na, kuya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi kagad ako nakasagot. Masakit ang pangako at parang natutuyo ang bibig at lalamunan ko. Nakita kong kumuha siya ng betadine at bulak mula sa supot na hawak niya. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ko sa kilay at sa pisngi. Pero kahit maingat siya, napapasinghap pa rin ako sa kirot at hapdi. Dandan, bakit mo ginagawa to? Kasi, kasalanan ko kung bakit ka nabugbog ng matindi. Sorry, kuya. Ang akala ko kasi, na kapag umamin ka, ay titigil na si tatay. Hindi ko naman nakalain na aabot pa sa ganito. Sana hindi ka na lang pala umamin. Tama na. Tumigil ka. Medyo napataas ang boses ko. Kahit hirap akong magsalita. Napaatras siya ng konti. Para bang natatakot na baka saktan ko. Bakit ka pa nandito, ha? Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero kuya, ayoko pong iwan ka ng ganyan. Baka po kasi mamatay ka eh. Hindi ako makakatulog. Kapag may isip kita, ayokong... Tama na sabi. Umalis ka na. Umalis ka na dito. Alam kong galit ka sa akin. At dapat lang naman na magalit ka. Pero hindi talaga kita pwedeng iwan ng ganito. Ayoko po may mangyaring masama sa inyo. Umalis ka na, Dandan. Masama akong tao, di ba? Hindi ka ba natatakot sa akin? Paano? Kung sa'yo ako magiganti, ha? Hindi mo po gagawin yun, kuya. Magkaibigan tayo, matagal na. Kilala po kita. Hindi ka masamang tao. Magkaibigan? Hindi tayo magkaibigan, Dandan. Kaibigan pa rin kita, kuya. Kahit galit ka sa akin ngayon. Hindi mo ba ako naiintindihan? Wala akong kaibigan na kahit sino. Lalo na pagkatapos ng nangyaring ito. Meron, kuya. At ako yun. Tigilan mo na ang pagiging mabait. Hindi bagay sa'yo, Dandan. Hindi bagay sa inyong lahat. Umalis ka na. Umalis ka na, Dandan. Bago pa kita magawa ng masama. Tatapusin ko na lang po yung panggagamot ko sa inyo. Ang lala po ng mga sugat nyo eh. Baka mamaya may infeksyon yan kapag pinabayaan natin. Pabayaan mo na ako. Wala kang pakialam. Kahit may infeksyon ng mga sugat ko. Ikaw na may sabi. Wala akong paki. Kaya wala rin akong naririnig. Ipinagpatuloy niya ang panggagamot sa mga sugat ko. Tahimik niyang dinampi-dampi ang mga bulak sa balat ko. Sinubukan kong igalaw ang braso ko para pilitin siyang itulak sana. Pero hindi ko maiangat ng maayos. Nangihina na talaga ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi mo ako responsibilidad. Alam ko yun. Pero gusto pa rin kitang tulungan. Bakit? Kasi mabait ka sa akin nun eh. Ikaw yung nagtatanggol sa akin kapag binubuli ako ng mga bata. Hindi ko makakalimutan yun, Kuya Angelo. Kung ganun, bakit mo ako ipinahamak? Dahil tanga ako at natakot ako. Akala ko talaga titigil na sila kapag umamin ka. Pero mali. Mali pala ang ginawa kong yun. Oo, nagkamali ka. At ako nagdusa. Alam ko, kuya. Kaya nga bumabawi ako sa iyo eh. Kaya hindi ako aalis dito hanggat hindi ka okay. Kahit itaboy kita,
Kahit sigawan mo pa ako, kahit anong sabihin mo, hindi kita iiwan dito. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Hindi, Kuya Angelo. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Muli niyang ipinagpatuloy ang pagdampi ng bulak sa aking mga sugat. Napatitig ako sa kanya. Sa inosente niyang muka. Alam ko, totoo ang sinabi niya. Wala siyang alam. Hindi niya alam kung paano tumakbo ang isip ng mga matatanda. At hindi niya alam kung gaano sila kasama. Konti na lang to, Kuya. Tiisin mo na, ha? Ramdam ko ang sinseridad sa tinig niya. At sa kanyang mga mata, nakita ko na nagmamalasakit talaga siya sa akin. Yung mukha niya puno ng awa at pagkabahala. Hindi peke. Ayan, tapos na itong nasa mukha mo, Kuya. Yung sa mga braso mo naman. Huwag na, Dandan. Huwag ka na makulit. Kailangan magabot lahat ng yan. Bigla akong napaigik nang madiinin niya ng bulak ang sugat ko. Napahinto siya saglit. Sorry. Nasaktan ka po ba? O sige, dahan-dahan na lang ang gagawin ko. Gusto ko siyang sigawan ulit. Gusto ko siyang paalisin. Pero hindi ko na ginawa. May isang bahagi sa akin na nagsasabing hayaan ko na lang ang bata. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para makapagpahinga. Pero maya-maya pa ay may naririnig akong sumigaw. Dandan! Ano pa bang ginagawa mo dyan? Umuwi ka na nga! Sandali na lang po, Tay. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Ba't matigas ang ulo mo ah? Bago pa man makasagot si Dandan, inabot ni Mang Joey ang isang patpat na nakasandal sa puno. Agad niyang pinalo ang bata. Mang Joey, wag! Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ilang beses niyang sinaktan ng bata gamit ang patpat. Tumama ang mga palo sa braso, sa binti, at sa likod ni Dandan. Aray ko! Tama na po, Tay! Tama na po! Kanina pa kitang tinatawag na bata ka. Ilang beses ko na rin sinabi sa'yo na huwag kang lalapit sa taong yan. Tama na po, Tay! Tama na po! Ako ang tatay mo at ako ang masusunod. Hindi yung manyakis na yan. Hindi po siya ganon, Tay! Hindi po siya ganon! Muli, isang palo ang tumama sa binti ng bata. Ngunit mas kinasasaktan ay hindi siya tumakbo. Tinatanggap lang ang sakit. Tama na po, Man Joey. Tama na po yan. Huwag niyo po siya saktan. Huwag kang makialam dito ha. Walang hiya ka. Hindi ka lang manyakis. Sulsul ka pa. Malamang sa malamang ay kung ano-ano na sinabi mo sa anak ko. Kaya nagkakaganito. Kaya naging matigas ang ulo. Sabihin mo sa akin, kinulam mo ba siya para bumait sa'yo? Ano po sabi niyo? Hindi naman ako mangkukulam eh. Eh ano ka? Bakit pumapanig sa'yo ang anak ko? May ginawa ka ba sa kanya? Wala po. Wala po akong ginagawang masama. Hindi ko rin po siya sinusulsulan. At mas lalong, hindi ko po siya kinukulam. Tumahimik ka na! Kanina ka pa nagsisinungaling ah. Alam mo tong anak ko, hindi ito malapit sa kahit na sinong tao. Maliban na lang sa amin. Wala siyang halos kaibigan. At hindi nakikipag-usap sa kung sino-sino. Tapos ganito siya sa'yo. Tay, tama na po. Wala pong kasalanan si Kuya Angelo. At ikaw naman bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Umuwi ka na. Bago pa kita masaktan. At magulpi ko ang lalaking ito. Tama na po, Tay, pakiusap. Tama na po. Sa sandaling yon ay nasaktan ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Dandan. Masakit sa akin na makitang siya na ang sumasalo sa galit na hindi naman dapat siya ang magpasan. Man Joey, kung sa akin po kayo galit, sa akin nyo na lang po ibuhusan lahat ng galit nyo. Huwag nyo na po saktan yung bata. Suminghal si Mang Joey. Humakbang papalapit sa akin habang hawak pa rin ang patpat. Napalunok ako at nangamba na baka saktan niya akong muli. Tay, tama na po. Umuwi na po tayo, Tay. Sa wakas, huminto siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang patpat na hawak niya. O siya, sige. Tara na. Umuwi na tayo. Tumalikod na silang mag-ama
at naglakad pa uwi ng kanilang bahay. Samantalang ako naiwan sa ilalim ng puno. Ilang ulit pa siyang lumingon sa akin pero hindi na siya nagsalita dahil sa takot sa kanyang ama. Sinubukan kong bumahon ng dahan-dahan. Kahit hirap, makirot at masakit ang katawan ko, nagawa kong sumandal sa katawan ng puno. Ilang sandali pa, may dumaang mga tao, mga kapitbahay, mga tanod, pati matatanda na galing sa simbahan. Ni isa sa kanila, walang tumigil para tignan ako. Walang nagmamalasakit o nangumusta man lang. Yung iba, nag-iwas pa ng tingin. Pero ang pinakamalala, ayaw na nga nilang tumulong. Hinusgahan pa ako ng sobra. May tumawag sa akin ng manyakis. Doon ko napagtanto na wala talagang naniniwala sa akin at wala din talaga akong kakampi. Samantala, kinabukasan ng gabi, naramdaman kong medyo bumalik na ang lakas ko. Malaking tulong ang mga pagkaing ipinuslit ni Dandan mula sa bahay nila. Tahimik lang niyang iniwanan yon sa tabi ko. Tapos aalis agad bago pa siya mahuli ng tatay niya. Tinanggap kong lahat yon at kinain dahil alam kong kailangan kong lumakas. Kailangan kong mabuhay. Sinubukan kong tumayo kahit nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Ay nagawa ko. Nagawa ko ring makakbang ng dahan-dahan. Tapos ay biglang umambon. Kailangan kong makahanap ng masisilungan bago pa lumakas ang ulan. Gabi noon, tahimik ang buong baryo. Nagsumikap akong maglakad papunta sa pinakamalapit na bahay, ang bahay ni Dandan. Tumungo ako sa likod. Nang nasa likod na ako, may napansin akong dalawang anino. Napahinto ako. May liwanag mula sa bintanang nakabukas at doon ko nakita na may kahalikang lalaki si Medusa sa likod ng bahay nila. Agad akong nagtago sa likod ng mga halamang malalaki ang dahon. Ayokong makita nila ako dahil baka mag-imbento na naman sila ng kwento na ako na naman ang masama. Maya-maya ay narinig kong nagsalita si Medusa. Mabuti na lang talaga at naisip kong yung lalaki na yun ang ituro ko na namboboso sa akin. Ikaw kasi, hindi ka nag-iingat. Mabuti na lang at hindi ka nakilala ni tatay nung dumaan ka dito sa bahay. Bigla akong nainis nang marinig ang mga salitang yon. Ako pala ang ginawa niyang panangga sa kahihiyang ginagawa nila. Walang konsensya ang babaeng yon. Hinayaan niya akong saktan na halos patay na sa kasalanang sila mismo ang may gawa. Mabilis na uminit ang ulo ko. Gusto kong lumabas, sumugod at isumbat sa kanila ang ginawa nila sa akin. Pero bago pa ako makalabas sa aking pinagtataguan, narinig ko ang boses ni Dandan. Ate, totoo ba lahat ng narinig ko? Dandan, teka bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig sa usapan ng matatanda ha? Yung tanong ko ang sagutin mo, ate. Eh narinig mo na eh. Alangan naman bawiin ko pa. O eh ano ngayon? Ang sama mo, ate. Mali lahat ng ginawa mo. Bakit mo dinamay si Kuya Angelo? Mabait na tao yun. Hindi niya deserve yun. Hoy, ano ba sinasabi mo? Pwede bang manahimik ka? Wala kang alam. Huwag mo akong turuan kung ano ang tama at mali. Pero ate, sinaktan nila yung tao dahil sinungaling ka. Eh ano nga ngayon? Anong pakialam ko? Isusumbong kita, ate. Isusumbong kita. Eh di magsumbong ka. Bakit sa tingin mo ba? Maniniwala sa'yo si tatay? Akala mo ba ay papanigan nila yung pulubi na yon? Hindi kakampi sa inyo si tatay. Maniwala ka sa akin. Pero susubukan ko pa din. Kailangan malaman ng lahat ng totoo. Tumigil ka na nga. Bakit mo ba'y pinagtatanggol yung walang kwentang taong yon? Isa na siyang patapon. Dapat nga, lumayas na siya dito sa baryo eh, para mabawasan na mga dugyot dito. Sobra ka naman, ate. Kung tutusin, mas madumi ka pa sa kanya. Kadalaga bang tao, nandito ka sa dilim kasama lalaki niyan. Wala kang hiya. Talagang isusumbong kita. Abat, bastos kang bata ka.
Hindi na ako umalis sa pinagtataguan ko. Nakayuko lang ako sa likod ng halaman. Pinapanood ang pagtatalo ng magkapatid. Galit na galit si Medusa. Halos mapasigaw na. Si Dandan naman ay nanatiling matatag at parang hindi natatakot. Hindi siya umatras at pinanindigan kung ano ang alam niyang tama. Habang nagtuturuan sila, biglang tumakbo na lang yung lalaki na nasa tabi ni Medusa. Para bang takot na mabuking. Pagkaraan ng ilang segundo, bumuhos bigla ang malakas na ulan. Nagunahan si Medusa at Dandan pabalik sa loob ng bahay. Agad silang nagsara ng pinto at mga bintana. Upang hindi mabasa ng ulan, lumapit ako sa may gutter ng bahay nila. Doon ako sumiksik. Kahit paano ay hindi ako gaanong nabasa doon. Makitid lang ang espasyo, pero mas pipiliin ko yun kaysa ang mabasa ng ulan. Patitilain ko lang ang ulan. Mamaya aalis na rin ako dito sa baryo. Bahala na kung saan ako mapadpad. Tahimik akong naupo. Niyakap ko ang aking sarili para hindi masyadong lamigin. Habang naghihintay ako sa pagtila ng ulan, may nakita akong liwanag sa hindi kalayuan. Maliliit na parabang mga bolang apoy. Hala, anong mga yun? Hindi ko masabi kung ano ang mga bagay na yon. Ilang segundo lang silang nagpakita sa akin, tapos bigla ring naglaho na parang wala lang. Napabuntong hininga ko. Inisip ko na lang na baka mga hayop lang din na nakikisilong dahil sa malakas na ulan. At ilang sandali pa, naramdaman kong namigat na ang aking mga mata hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa aking kinaroroonan. Pagkagising ko kinabukasan, agad kong naramdaman ang presensya ng mga tao sa paligid. Pagmulat ko, tama nga, pinalilibutan na naman nila ako. Dahan-dahan akong umupo, nakayuko at hindi makatingin sa kanilang lahat. Sabi ko na sa'yo eh, manyak talaga tong lalaki na to eh. Kita nyo? Tumambay na naman dito ng buong magdamag. Para ano ha? Minamanmanan mo ba ako? Hindi ko na nagawang sumagot dahil may ibang mga tao na agad na sumang-ayon sa kanya. Agad silang nagbulungan habang nakatingin sa akin. Yung tingin nila, para bang isa kong peste, isang mabaho at maruming peste na noon lang nila nadiskubre. Mabuti pa, ay isumbong na natin sa pulis, tatay. Baka sa susunod, ay may gawin na namang masama sa akin yan. Delikado na ang buhay ko sa kanya, tay. Natatakot na po ako. Tama ka, anak. Hindi na pwedeng palagpasin ito. Isusumbong na natin sa pulis ang hayop na manyakis na yan. Sandali lang po. Wala naman po akong ginagawang masama. Nakisilong lang po kagabi dahil malakas po ang ulan. Wala na po akong ibang mapupuntahan eh. At ito po ang pinakamalapit na pwede kong silungan. Palusot ka pa eh. Kung talagang wala kang masamang intensyon, bakit dito ka pa sumilong? Dito pa mismo sa likod ng bahay natin. Alam mo na nga may issue ka sa akin eh. Pero nandito ka pa rin, ano yon? Minamanmanan mo ako? May masama kang balak sa akin, ano? At bakit naman kita mamanmanan? Sino ka ba? Abat, sira ulo to ah. Talagang nababaliw ka na, no? Uulitin ko, nakisilong lang po kagabi. Kung ayaw niyo po maniwala, problema niyo na po yun. At teka lang ha, bakit naman kita mamanyakin, Medusa? Hindi naman ikaw ang tipo ko. Oo, may itsura ka, maganda. Pero bulok naman ang ugali mo. Sobrang pangit. Yun ang totoo. Anong sabi mo? Pangit ang ugali ko? Ang kapal naman ang mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan, buwisit ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi kita gusto. Kaya tigilan mo na yung pagpapantasya mo na minamanya kita. Tigilan mo na ang paninira mo sa akin. Hindi kita titigilan. Dahil ako nagsasabi ng totoo dito. Makukulong ka, Angelo. Ipapakulong kitang hayop kang manyakis ka. Hindi na kailangan. Dahil aalis na ako dito. Ayun! Sa wakas, gumaan na rin ang utak mo. Sige, umalis ka na.
Mas mabuti pa yon para sa lahat. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na. Huwag ka na magpapakita sa lugar na to kahit kailan. Pagkasabi nun, biglang nagkandaingay ang mga tao. Sabay-sabay silang sumigaw. Pinalayas nila ako. Hindi pa man ako nakakatayo, ay bigla na lamang may bumato sa akin. Tumama iyon sa tagiliran ko, ngunit hindi pa natatapos doon. May bumato din ng putik sa aking muka. Tumayo ako ng dahan-dahan. Wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila o gawin nila sa akin. Hinayaan ko lang sila. Naglakad ako paunti-unti hanggang sa tuluyang nakalayo. Pagkatapos ng ilang sandali. Huwag ka nang babalik dito! Dahil kapag bumalik ka, tapos ka na! Tandaan mo yan! Bigla akong napalingon sa kanya at tinignan ko siya ng masama. Hindi ko na rin kasi makontrol ang inis at pagkapikon ko sa kanya. Ikaw rin! Dapat may tandaan, Medusa! Kapag bumalik ako dito, siguradong tapos kayong lahat! May paglalagyan kayo! Pinagbabantaan mo ba ako? Ang kapal talaga ng mukha mong busabos ka! Lumayas ka na nga! Tama! Lumayas ka na dito! Layas! Pagkarinig ko nun, ay tumalikod na ako. Hindi ko na sila sinagot. Naglakad ako at di na muling lumingon. Umalis ako sa baring yon. Ayon na rin sa kagustuhan nilang mapalayas ako. Nang nasa bungad na ako ng baryo, may nakita akong mga dayo na papasok. Hindi ko kilala ang mga yon. Habang papalapit sila, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan nila ng pagtitig sa akin. Para bang sinusukat nila ako mula ulo hanggang paa. Wala man akong kilala sa kanila, pero may kakaiba sa presensya nila. Hindi sila nagsasalita, pero ramdam kong parang hindi sila gagawa ng mabuti. Magkakatabi silang naglalakad. Mabagal ang kanilang hakbang at halos sabay-sabay ang pag-angat at pagyuko at paglingon nila. Yung lalaking may malaking mata, hindi kumukurap. Sunod ko namang napansin ang isang may pilat sa pisngi. Bahagyang nakangisi ito at titig na titig sa akin. Ilang beses din itong inilabas ang kanyang dila na para bang may nilalasap itong masarap na pagkain. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makalampas ako sa kanilang hanay. Hindi ako huminto. At habang palayo ako ng palayo sa baryo, bigla akong nakarinig ng malalakas na alulong ng mga aso, pero hindi na ako lumingon. Nang tuluyan na akong makalayo, nakaramdam ako ng gutom. Pero wala akong pera, wala din akong baon na pagkain. Maya-maya pa, ay nakita ko ang gubat. Parang may nag-aanyaya sa akin na doon pumasok. At naisip ko din na baka merong mga masasarap na bungang kahoy na makita ko doon bilang pantawid ng gutom habang ako ay naglalakbay. Subalit makalipas lang ang ilang minuto, ay wala pa din akong nakikitang pagkain. Hanggang sa may napansin akong isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. Nakadapa ito at nakahalik sa lupa ang kanyang muka. Naku! Tatang! Tatang, gumising kayo! Hindi ito sumagot, ni hindi man lang ito kumilos. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Inakala kong may masamang nangyari o kaya naman baka bangkay na ang matanda. Nilapitan ko siya at hinawakan ko ang balikat. Tatang! Tatang, ayos lang ba kayo? Pagkasabi ko nun, ay biglang gumalaw ang matanda. Nabigla ako, napabitaw at biglang napaatras. Mabilis siyang tumayo at pagharap niya sa akin, nakita kong nagbabaga ang kanyang mga mata na para bang galit na galit. Sino ka? Bakit mo ako ginagambala? Hindi mo ba alam na nagdarasal ako? Wala kang respeto! Naku, pasensya na po kayo. Ang akala ko po kasi kung napapano na kayo eh. Ang akala ko po talaga patay na kayo. Tumahimik ka! Mukha ba akong mahina? Para sa'yo? Para pagkamalan mo kong isang pagkay? Hindi ko naman po talaga sinasadya na makagulo po sa inyo.
Sino ka ba? At ano bang ginagawa mo dito sa gubat? Hindi ka dapat nandito, alam mo ba yon? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Halatang hindi siya natutuwa sa aking presensya. Ako rin ay napatingin sa kanyang kabuuan. Matanda na siya, pero maganda pa rin ang tindig. Mahaba ang buhok niya, kulay abo at medyo magulo. Matatalim kung tumingin ang kanyang mga mata. Pasensya na po ulit kayo, Tatang. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Napunta lang naman po ako dito kasi naghahanap po ako ng prutas na pwedeng kainin habang naglalakbay. Mali ang pinasok mo. Wala kang prutas na makukuha dito. Isa pa, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka dapat nandito. Delikado ang lugar na to para sa'yo. Hindi to para sa mga taong gala na katulad mo. Bakit mo ko pinagtatawanan? Pasensya na po ulit. Hindi ko po kayo tinatawanan. Naalala ko lang po kasi yung baryo na pinanggalingan ko. Nagsabihin niyo pong delikado po ang gubat na to. At ano namang koneksyon nun sa sinabi ko? Kasi, Tatang, wala na pong mas delikado pa sa lugar po na pinanggalingan ko. Ano bang ibig mo sabihin? Dahil lahat po ng tao doon walang awa. Wala po silang puso. Sinaktan po nila ako, nilait. Mga demonyo po ang mga tao doon. Pinalayas po nila ako. Tumahimik ang matanda. Tinitigan niya ako na para bang iniisip niya kung nagsasabi ba ako ng totoo o nag-iimbento lang. Maya-maya pa ay napabuntong hininga siya. Teka, ano bang pangalan mo? Ako po si Angelo. Kayo po, Tatang. Severino. Tawagin mo na lamang akong Apong Severino. Apong Severino? Lumingalinga siya sa paligid ng gubat. Saka bumalik ang tingin niya sa akin. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Dito ka ba talaga napunta? O napadpad ka lang? Napadpad lang po. Ay nako, tulad na sinabi ko kanina, hindi ka dapat pumunta dito. Hindi mo alam kung anong klaseng lugar ito. Yun na nga po eh. Kanina niyo pa po sinasabi yan. Bakit po ba? Ano po bang klaseng lugar to? Ano pong meron dito? Maraming masasamang elemento dito. Hindi sila nakikita ng mga mata ng tao. Pero nagmamasid sila at naghihintay ng kanilang mabibiktima. Kapag hindi ka marunong mag-ingat, pwede ka nilang saktan o kunin at dalhin sa mundo nila. Ho? Ano naman po mga elemento yun? Multo, engkanto, kapre, o tikbalang? Hindi ko na natapos ang sinasabi ko dahil para bang bigla ko natawa. Hindi ko siya siniseryoso dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganong klase ng nilalang. Bigla siyang lumapit sa akin. Seryoso ang kanyang muka at halatang hindi talaga nagbibiro. Itinaas niya ang kanyang mga palad at tinapik yun sa aking noo gamit ang dalawang daliri. Agad akong nahilo. Pumikit ng kusa ang mga mata ko dahil parang umikot ng mabilis ang aking mundo. Diyos ko, ano to? Ano nangyayari sa akin, Apong? Maya-maya pa ay bumuti na ang pakiramdam ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ngunit nang igala ko ang aking paningin, may nakita akong isang higanting nilalang na nasa tabi ng isang malaking puno. Maruming kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Para bang maikukumpara yon sa tuyong kahoy. Ang mga mata niya ay pulang-pula at malaki. Nakatitig ng diretso sa akin. May hawak din siyang umuusok na tabako. Samantala, sa gawing kanan ko naman ay may isang nilalang na gumagapang sa lupa. Mahaba ito, payat at maitim. Parang tao, pero sobrang baluktot ang kanyang katawan. Wala siyang muka. Meron din akong nakita na babae sa may gilid ko. Nakalutang sa ere. Mahaba ang kanyang buhok
at nakaawang ang bibig. May lumalabas na itim na usok mula doon. Wala din itong mata. Dahan-dahan itong lumalapit sa akin. Wag! Wag ka lalapit! Tumakbo ako. Basta takbo lang. Ginawa ko ang lahat at ginamit ko ang buo kong lakas para agad na makalayo sa mga nakakatakot na nilalang na yon. Pero nang mapagod ako at kung kailan abot-abot na ang hingal ko, saka ko naman napansin na nasa parehong pwesto pa rin ako. Hindi pa rin ako nakakaalis. Diyos ko po, hindi! Hindi pwedeng mangyari to! Hindi pwede! Bigla kong napalingon sa matanda. Wala siyang ginagawa. Nakatingin lamang sa akin. Apong! Apong Severino! Ayoko na po! Tulungan niyo ako! Parang aawaan niyo na po! Lumapit siya sa akin. Matapos niyang marinig ang pagmamakaawa ko, hinawakan niya ako sa balikat at pumesto siya sa harap ko. O ano? Naniniwala ka na ba na hindi ka talaga ligtas dito, ha, iho? Oo na po. Naniniwala na po ako. Tama na. Tama na po. Ayoko na. Kanina pa kasi kita pinagsasabihan eh. Pero pinagtatawanan mo lang ako. Alam mo ba, na lahat ng nakita mo kanina, gutom ang mga yon. At ikaw, ang gusto nilang kainin. Apong pakiusap, paalisin niyo na po sila. Ayoko po silang makita. Ayoko na po rito, aalis na po ako. Hindi ko sila pwedeng paalisin dito. Dahil kanila ang teritoryong ito. Pero ikaw, pumasok ka dito nang walang pahintulot. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Hindi ko alam po. Pakiusap, tulungan niyo naman po ako, Apong oh. Pwede kitang tulungan. Pero, sa isang kondisyon. Ano naman pong kondisyon niyo na pong Severino? Sige po sabihin niyo. Kahit ano pa yan, gagawin ko po. Sigurado ka ba? Kapag tinanggap mo to, aba, wala nang atrasan. Opo, sige. Ano po bang kondisyon? Sasama ka sa akin at magiging alagad kita. Ho? Alagad? Ano pong alagad? Saka ko na ipapaliwanag. Magdesisyon ka na bago ka pa nila magawa ng masama. Ayan na, tignan mo yung isa. Naglalaway na. Oo na po, oo na. Pumapayag na po ako. Ngumisi ang matanda at pagkatapos nun ay may pinulot siyang isang mahabang baston. Ipinalo niya ito sa lupa. Sumabog ang isang kakaibang liwanag galing doon. Napapikit ako dahil sa labis na pagkasilaw. At sa muling pagmulat ng aking mga mata, wala na ang mga nakakatakot na nilalang. O siya, halina. Sumama ka sa akin. Kailangan nating makauwi sa bahay bago pa tayo abutan ng dilim sa delikadong gubat na ito. Mahaba ang nilakad naming dalawa ni Apong Severino. Tahimik lang siya habang naglalakad at ako naman sunod lang ng sunod. Makulimlim na ang langit nang magsimula kaming umakyat sa mabatong daan. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin, pero mukhang malayo-layo pa kami. Pagdating namin sa itaas ng matarik na parte ng bundok, doon kami tumigil. May nakita kong isang malaking kuweba na may nakasabit na 2 sulo sa may bungad. Narito na tayo. Totoo ba? Ito po ba ang bahay niyo? Oo naman. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Pero ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganito. Hindi ka makapaniwala na may tao pa palang nakatira sa kuweba, ganun ba? Opo. Alam mo, marami pang katulad ko na nakatira sa mga ganito, pero hindi lang nagpapakita sa mga tao. Talaga po. Ang akala ko po kasi wala na po nakatira sa mga kuweba kasi moderno na po ang panahon at saka... Akala mo lang yun, iyo. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto kong sa kuweba nakatira kaysa sa mga kubo sa kapatagan. Dito kasi, mas tahimik at walang nakikialam sa akin. Nauna siyang pumasok at sumunod ako. Madilim sa loob. Wala ako halos makita. Maya-maya pa ay sinindihan niya ang mga sulo
na nakadikit sa dingding ng kuweba, doon ko palang nakita ang kabuuan ng lugar na yon. May isang malapad na papag. May ilang mga gamit siya sa loob. Mga palayok, kahoy na upuan, mesa at iba pa. Pero ang nakatawag ng pansin sa akin ay yung mga nakasandal na iba't ibang mga armas. May mga itak, punyal, sibat, pana at iba pa. Meron ding ilang mga kwintas na maayos na nakasabit. Nakahilera ang mga ito sa iisang hanay. Ang mga kwintas ay may iba't ibang mga palamuting bato. May mga bote din na may lamang kung ano-anong mga likido. Kumilos ang matanda. Kabisadong-kabisado niya ang loob ng kuweba. Iinitin ko lang ito mga pagkain natin. Diyan ka na lang muna. Tumango ako. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang palayok na may nakaimbak na nilutong pagkain. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain yon, pero mabango, at mas lalong mabango nang initin niya yon sa apoy. Halika na. Kumain na muna tayo bago matulog. Salamat po, Apong. Pero matanong ko lang po, ano po ba ang pagkain to? Yan ay isang uri ng bungang ugat. Madalas tumubo yan dito sa bundok. Isang simpleng pagkain lang, pero mabisang makapagpalakas ng katawan. Tumingin ako sa kaldero. May laman itong halos kahawig ng kamuting kahoy, pero mas mapino at mas malambot ang itsura. O sige na, kainin mo na. Pag naubos mo yan, mararamdaman mong gagaan kagad ang pakiramdam mo. Kumuha ako ng isa at sinubo yun. Mainit-init pa at medyo malapot, pero may tamang asim at alat. Hindi siya ganong masarap. Wala namang espesyal sa lasa, pero habang nilulunok ko, ramdam ko ang init na dahan-dahang bumababa mula sa bibig ko, dumudulas sa lalamunan at gumuguhit hanggang sa tiyan. Sige, kumain ka pa ng madami. Kakailanganin mo yan para may sapat kang lakas na gagamitin bukas. Dahil marami tayong gagawin. Po, ano pong gagawin natin? Bukas mo na malalaman. Basta kumain ka ng kumain, magpakabusog ka. Dahil kapag hindi ka kumain ng madami, manghihina ka at madali kang bibigay. Tumango na lang ako at ipinagpatuloy ang pagkain ng tahimik. Pagkatapos naming kumain, ay tumayo na ang matandang lalaki. Yung papag ko, kapag gusto mo na magpahinga, tumabi ka na lang. O sige, mauuna na akong mahiga. At kapag gusto mo na magpahinga at antok ka na, huwag mong kalimutang patayin ang mga sulok. Yung kasera na lang ang hayaan mong nakabukas. Opo. Sige po, Apong. Salamat po. O sige na. Bukas na lang tayo mag-usap, hane. Pagod na kasi ako eh. Kailangan ko lang matulog. Tumalikod na siya at tumiga sa papag. Makaraan ng ilang segundo, narinig ko na ang hilik niya. Nakatulog na kagad ang matanda. Ako naman ay nakaupo pa rin. Panay ang tingin ko sa mga kwintas na nakasabit sa dingding ng kuweba. Alam ko ang mga yon. Nakakita na ako dati sa bahay ng isang albularyo doon sa baryo namin. Sigurado ko na anting-anting ang mga yon. Maya-maya pa ay biglang sumagi sa isip ko ang muka ni Medusa. Mas lalo tuloy akong hindi dinalaw ng antok. Kumirot ang dibdib ko dahil sa galit at inis. Hindi ko makalimutan ang tingin niya, yung paraan ng paggising niya habang pinapahiya ako sa harap ng maraming tao. Pero hindi lang siya ang naisip ko. Isa-isa kong naalala ang mukha ng lahat ng mga taong kumutya sa akin at nangusga. Lahat sila masamang tao ang tingin sa akin. Humanda sila. Kung masamang tao ako sa paningin nila, pues ako na ang pinakamasamang tao na makikilala nila sa buong buhay nila. Malakas talaga ang kutob ko na hindi ordinaryong matanda lang si Apong Severino. Sa palagay ko ay isa siyang ermitanyo o albularyo
o baka isang antingero na may kakaibang kaalaman. Hindi basta-basta ang mga gamit niya. At doon nagsimulang maglaro ang isip ko. Gagamitin ko ang matanda para lumakas ako at magkaroon ng kapangyarihan. Kaya humanda kayong lahat sa akin. Maghihiganti ako. Lalong-lalo na sa iyo, Medusa at Manjoey. Ipaparamdam ko sa inyong lahat ang sakit at kahihiyang binigay niyo sa akin. Dahan-dahan akong napangisi. Napatitig ako sa tulog na matanda. Wala siyang kaalam-alam na gagamitin ko siya. At siya ang magiging susi ko para makaganti. Ipinangako ko sa sarili kong babalik ako sa baryo na yon, hindi bilang isang busabos o kawawa. Kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong titingalain nila ako at katatakutan. Ilang sandali pa akong natulala bago nagpasya na patayin ng mga sulo isa-isa. Pagkatapos ay nahiga na ako sa papag para matulog. Kinabukasan, pagising ko, ay wala na si Apong Severino sa tabi ko. Pero may naririnig akong parang nagkakaskas ng kahoy sa labas. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad palabas. At doon ay nakita ko nga ang matanda na pinapatalim ang dulo ng sibat. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Mabuti naman at gising ka na. Halika, tulungan mo ko sa paghahanda. Apong, para saan po ang mga sibat na yan? Mga ngaso tayo mamaya. Gagamitin natin ito para makapanghuli ng hayop. Mga ngaso po tayo? Pero hindi po ako marunong ng ganun, Apong. Sundan mo na lang ako. Gawin mo lang kung ano ang iuutos ko at makakahuli tayo panigurado. Hinawakan niya ang isa sa mga sibat at itinuro sa akin ang wastong postura. Nagturo siya ng simpleng galaw kung paano ito itutok at kung paano bitawan. Alam mo bang matagal nang nasa akin ang mga sibat na ito at matagal ko na ding hindi nagagamit? Masaya ko kasi ngayon ay masusubukan ko na ulit ang galing ko sa pangangaso. Ganun po ba? Oo naman. At nasasabik ako. Alam mo ba? Kailan po tayo mangangaso? Ngayong umaga po ba? Wala tayong mauhuling hayop sa umaga. Mamayang gabi, pupunta tayo sa pinakapusod ng gubat at doon tayo maghahanap ng mga hayop. Sa gabi po? Oo, sa gabi. Dahil doon lumalabas ang mga hayop na kailangan nating hulihin. Pero hindi po ba delikado yun, Apong? Delikado kung hindi ka marunong. Kaya nga tinuturuan na kita ngayon. At alam mo kung ano ang tamang galaw at para alam mo kung paano ang tamang panguhuli. Ngumisi siya sa akin, tapos muli niyang itinaas ang hawak na sibat. Tignan mo, kailangan ay alam mo kung paano kalkulahin ang tamang distansya ng pagbato mo nitong sibat. At saka kailangan ay kilala mo ang target mo. Hindi pwedeng pabara-bara. Gusto mo ba subukan? Pwede naman po. O sige, heto, kunin mo ang sibat. Gusto kong patamaan mo yung puno ng saging na yon. Yan lang po, Apong. Aba, basic lang po sa akin yan. O siya. Sige, gawin mo nga. Hinawakan ko ang sibat. Medyo may yabang pa dahil pakiramdam ko madali lang yon. Huminga ako ng malalim, umatras ng konti, tapos ay pumuesto. Madali lang to. Kayang-kaya ko to. Ibinato ko ang sibat ng buong lakas. Pero tumama lang yun sa lupa. Hindi umabot sa kalahati ng distansya. Para lang akong naghagis ng patpat. Ay, sus! Yan ba ang sinasabi mong basic? Sandali lang po. Baka mali lang po siguro ang anggulo. Hindi anggulo ang problema mo, iho. Kulang ka sa kontrol. Sobrang lakas ng bitaw mo, pero wala naman sa ayos. Saka, nahahaluan ng kayabangan mo. Napakamot ako sa ulo sa sinabing yun ni Apong Severino.
at medyo napahiya ako sa matanda. Apong, pwede pong isa pa? O sige, pero bago ka maghagis, tandaan mo muna yung sinabi ko sa'yo. Huwag puro lakas. Kailangan mong mag-focus. Pinulot ko ang sibat mula sa lupa at bumalik sa pwesto ko kanina. Tapos ay tinignan kong maigi ang puno ng saging. O sige, mag-focus ka. Isipin mo, kunwari yung saging na yan, yung pinakamasama mong kaaway. Sandali akong pumikit. Pilit na pinakalma ang sarili ko. Tapos pagmulat ng mga mata ko, hindi na saging ang nakikita ko, kundi si Medusa. Siya talaga yung naisip ko ng mga oras na yon. Nanggigigil ako, lalo na at nakita ko yung tingin niyang mapanlait, yung ngising halos ng uuyam. Tapos nakataas din ang kanyang kilay na parabang ng aasar. Hinagis ko na ulit ang sibat. Mas maayos na ang bitaw ko. Mas diretso, pero hindi pa rin umabot. Mas malapit na nga lang ng kaunti. Pero kahit ganon, parang bigla kong narinig yung malakas na tawa ni Medusa. Yung tawa na parabang sinasabi niya sa akin na wala talaga akong kwenta. Naikuyom ko ang mga kamao ko dahil sa inis at pagkapikon. Magaling! Kahit paano, ay may progreso ang pangalawang bitaw mo. Hindi po. Ayoko ng ganyan. Apong, baka meron kang mahika na inilagay dyan sa sibat kaya hindi tumama. Gusto mo akong pahiyain, di ba? Ano ba sinasabi mo? Wala akong ganyang intensyon iyo. Pero bakit tayo tumama? Puno lang yan, oh. Hindi gumagalaw. Pero bakit hindi ko matamaan? Hindi. Ayoko na. Niloloko mo ako. Ano ba sinasabi mo? Bakit ko naman gagawin yon? Para ipahiya ako. At ano namang mapapala ko? Kung mapapahiya ka, wala naman, hindi ba? Nandito ako para turuan ka. Kung yan simpleng pagbato lang ng sibat, sinusukuan mo na. Ano pa kaya ang kaya mong gawin? Natahimik ako sa sinabing yun ni Apong. Kailangan mo lang magtiyaga, Angelo. Makukuha mo din yan. Huwag kang magmamadali. Naiinis po kasi ako eh. Ba't parang ang hirap? Mahirap naman talaga yan eh. Sino ba nagsabing madali? Nung bata ako, ganyan din ako sa'yo. Hindi ako makatama. Pero nag-ensayo ako ng madalas hanggang sa nakuha ko na din. At mula nang makuha ko ang tamang galaw at teknik, naging madali na sa akin ang lahat. Talaga po? Oo naman. Saka natural lang naman na ganyan kapag nagsisimula. Umupo siya sa isang bato. Marahang ipinatong ang kamay sa tuhod. O sige, subukan mo nga ulit. Isa puso mo ang pagbato. Mag-focus ka ulit. Pero Apong, hindi ko po alam kung kaya ko. Huwag ganyan. Kailangan mong maniwala na kaya mo. Sige po. Susubukan ko po ulit. O siya, sige. Ngayon, huminga ka muna ng malalim. Tapos linisin mo ang isip mo. Kalimutan mo muna ang galit at inis na nariyan sa puso mo. Basta, tignan mo lang ang puno ng saging. Dahan-dahan kong iniangat yung sibat, gaya ng turo ni Apong Severino. Huminga ako ng malalim. Inalis ko sa isip ko si Medusa, si Mang Joey, at lahat ng taong bumastos at nang alipusta sa akin. Para sa sandaling yon, ako lang at yung puno. At sa isang iglap, ibinato ko ang sibat. Tumama ito diretso sa katawan ng puno ng saging. Hindi man sentro, pero tinamaan. Uy! Tumama! Apong, tingnan nyo! Natamaan ko po puno ng saging! Ayos! Magaling iyo! Sabi ko na sa'yo, na kaya mo eh. Nakita mo na. Opo, grabe. Ang sarap po pala sa pakiramdam. Yan! Yan mismo! Yan ang sinasabi ko. Nakukuha yan sa tiyaga
at hindi sa pagsuko. Tama si Apong Severino. Kailangan lang talaga ng tiyaga, ng focus. Napatingin ako sa puno at sa unang pagkakataon, nalaman kong pwede naman pala akong maging magaling. O siya, sige na. Kunin mo na yung sibat. Uulitin pa natin yan. Kailangan mo pang magsanay. Sinunod ko ang utos niya at habang papalapit ako sa puno, napapangiti ako. Sa isip ko, para bang may maliit na boses na nagsasabing kapag natutunan ko lahat ng mga yon, humanda silang lahat sa akin. Pagbalik ko sa pwesto, nakita kong tahimik lang si Apong, pero halata sa ngiti niya na natuwa siya sa naging progreso ko. Apong, handa na po ulit ako. Ayos yan. Sige, isa pa. Mag-focus ka ulit. Pakiramdaman mo yung hangin. Tapos ay sukatin mo yung layo ng target. Bigla siyang lumapit sa akin. Tapos itinuro niya sa akin kung paano dapat tumayo, sa kung paano iikot ang pulso bago bitiwan ang sibat. Inulit namin yon ng paulit-ulit. Minsan lumalampas, minsan naman nadadaplisan. Habang tumatagal, medyo sumasakit na ang mga braso ko, pero hindi ko ininda hanggang sa unti-unti na master ko na ang pagbato at natamaan ko na rin yung puno ng ilang beses. Sabi ng matanda, magaling daw dahil mabilis akong matuto. Hanggang sa bandang hapon, pinahinto na ako ni Apong. Tama na muna. Magpahinga ka na para may sapat na lakas ka mamaya. Agad kong itinabi ang sibat, tapos pinunasan ko ang pawis sa aking noo. Ngayon ko lang naramdaman na gutom na ako. Pumasok kami sa loob ng kuweba. Kumuha si Apong ng ilang nakolekta niyang bungang ugat at nilagay niya sa isang maliit na palayok. Sinindihan niya ang apoy at matapos ang ilang minuto, naamoy ko ulit yung mabangong singaw. Matapos pa ang ilang minuto, naghain na ang matanda. Alam kong pagod ka. Heto, kumain muna tayo para bumalik ang lakas mo. Maraming salamat po, Apong. Hanga ako sa iyo, iyo. Unang araw mo lang, pero nagawa mo na ang lahat ng pinapagawa ko sa iyo. Dahil po sa inyo, Apong. Kung di niyo po ako tinuruan, baka hindi ko pa rin po maibabato ng maayos yung sibat. Akala ko nga po, madali lang po yun eh, pero hindi pala. Yan ang problema talaga sa ibang kabataan. Akala nila lahat ng bagay ay madali. Pero sa totoo lang, madami pa kayong hindi alam. Marami pa kayong kakaining bigas. Tama po kayo. Pero kanina talaga, Apong, akala ko po niloloko niyo lang ako eh. Kaya hindi po ako makatama eh. Hindi kita lolokohin, iyo. Ang gusto ko lang, kailangang matuto ka sa tamang paraan. Yung walang shortcut. Kahit gaano pa tayo kadesperado. Napatingin ako sa kanya. Parang tumagos yung huling sinabi niya. Hindi niya alam kung gaano ko kadesperado na balikan lahat ng nagkasala sa akin. Sige na, kumain ka na kumain. Ubusin natin lahat to kasi may lakad pa tayo mamaya. Tuloy po ba yung pangangaso natin mamaya? Abay, syempre naman. Kaya nga tayo nagsanay, di ba? Apong, bakit po kayo nangangaso pa? Matanda na po kayo. Hindi po ba delikado para sa inyo? Delikado syempre. Pero trabaho ko yun, iyo. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako pwedeng tumigil. Ganun po? Oo. Ano po ba yung mga dati niyong mga nauhuli? Mga malalaking ibon, mga baboy ramo, aso, bayawak, at mga pusang gala. Pati po pusa at aso? Grabe naman po kayo. Wala kayong pinapalagpas. Hindi mo pa maiintindihan ngayon. Pero mamaya, mauunawaan mo rin. Saka, hindi naman ako pwedeng mamili ng uhulihin eh. Kung ano nandoon, yun ang tatargetin ko. Basta ako, Apong, hindi po ako papatay ng pusa at aso ah. Nakakaawa naman po eh.
At saka, hindi naman natin makakain ng mga karne nun eh. Teka, huwag niyo pong sabihin na kumakain po kayo ng ganun. Napailing siya. Para bang natatawa, pero seryoso pa rin ang muka. Hindi ako kumakain sa mga huli ko. Bawal talaga silang kainin dahil may kamandag o laso ng kanilang laman. Kapag sinubukan mo kahit isang beses lang, tapos ang buhay mo, tigok ka. Ah, ganun po ba? Akala ko kaya po tayong mga ngaso ay para po may maiuulam tayong karne bukas. Pasensya ka na iyo. Hindi pagkain ng pakay natin mamaya. At saka, baka kapag nakita mo yung huhulihin natin mamaya baka hindi mo rin gustuhin kainin. Bigla akong kinilabutan kahit hindi ko pa alam kung ano ang tinutukoy ng matanda. Apong, ano po ba kasi talaga yung huhulihin natin? Sandaling tumahimik si Apong Severino. Iniangat niya ang sibat, parang sinusukat ang dulo nito kung gaano katulis. Basta, kumain ka lang ng kumain dyan. At pagkatapos ay magpahinga tayo. Tapos ay lalakad na tayo mamaya. Hindi na ako sumagot. Pinagpatuloy ko na ang pagkain. Asa nga pala, mamaya kapag nasa gubat na tayo, Angelo, wag na wag kang hihiwalay sa akin kahit na ano pa ang mangyari. Kasi kapag napahiwalay ka sa akin, baka hindi ka na makabalik. Baka mapahamak ka. Ho? Ganun po ba kadelikado? Oo, mas delikado pa sa iniisip mo. Wala po kayong dapat na ipag-alala, Apong. Buo po ang loob ko sumama sa inyo. At hindi ako hihiwalay kahit na ano po ang mangyari. Mabuti kung ganon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Agad na nag-aya si Apong Severino nang kumagat na ng tuluyan ang dilim. Naglakad kami ng tahimik sa loob ng gubat. May dala kaming mga sulo na siyang nagbibigay sa amin ng liwanag sa paligid. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto si Apong Severino. Tila ba nakikiramdam sa paligid. Teka, sandali lang. May naririnig ako. Tahimik akong nakinig. Maya-maya ay may narinig din akong huni sa di kalayuan. Baboy po. Ano, Apong? Napangiti ako at pasimpleng nagpasalamat na di aso o kaya naman pusa ang posible naming mahuhuli ngayong gabi. Bigla kong naisip na masarap ang adobo kinabukasan. Magsasalita pa sana ulit ako, pero itinapat sa akin ni Apong Severino ang kamay niya. Patayin mo ang sulo! Bilisan mo! Agad akong sumunod. Halos wala na akong makita nang mamatay ng tuluyan ang dalawang sulo. Huwag kang maingay. At huwag na huwag kang hihiwalay sa akin. Sumunod ka lang sa likod ko, Angelo. Ilang sandali pa ay nakita kong nagtago siya sa likod ng isang malapad na puno. Agad din naman akong nagtago. Paglingon ko sa unahan, may 2 pulang liwanag na lumitaw. Tila naghihintay naman ng tiyempo ang kasama ko. Tapos ay dahan-dahan siyang lumabas at iniumang ang hawak niyang sibat. Isang mabilis na hagis, dumiretso ang sibat doon mismo sa pulang liwanag. Narinig kong nagwala ang hayop. Angelo! Tirahin mo na! Dali! Hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis kong itinutok ang sibat sa pulang liwanag at sa unang bato lang, narinig kong umungol ng malakas ang hayop. Yan! Ang galing mo! Ganyan nga, Angelo! Sabi ko po sa inyo, Apong hindi ko po kayo bibiguin. Agad na sinindihan ni Apong ang sulo. Nagliwanag na ang paligid. Naglakad siya kaya sumunod din ako. Ngunit habang papalapit kami sa tinamaang hayop, unti-unti kong nakita ang tunay na anyo ng hinuli namin. Hindi ito baboy ramo, kundi isang nilalang na may baluktot na pangangatawan. Parang tao, pero mukha ding hayop na mabangis. May matatalas itong mga pangil at mahahaba ang kanyang mga kuko. Itim ang kulay ng kanyang balat.
Diyos ko! Apong, ano po yan? Hindi sumagot kagad si Apong Severino. Nakatingin lang siya sa akin. Sinusuri ang kabuuan ng nilalang. Ganun na rin ang ginawa ko. Nang tuluyang makita ko ang mukha nito, napalunok ako. Babae siya, pero sobrang pangit ang itsura. Yung dalawang liwanag na nakita namin kanina, yung pala, ang kanyang mga mata. Biglang nanginig ang mga kamay ko nang dahil sa labis na takot. Aswang yan, Angelo. Isang aswang. Oh? Aswang? Totoong aswang, Apong? Oo nga. Aswang yan na nagkukunwaring isang baboy ramo. Pambira naman po kayo, Apong. Oh. Ba't di nyo sinabi sa akin na ibang hayop naman pala ang uhulihin natin? Kaya pala, sabi nyo delikado. Kaya pala pinagpipilitan nyo kanina na hindi pwedeng kainin yung mahuhuli natin. Dahil aswang naman pala. Eh kung sinabi ko ba sa'yo, sasama ka pa ba rito? Siyempre hindi na po. Kaya nga hindi ko sinabi. Totoong nakakalaso ng dugo at laman nila. At pwede pa tayong mahawa kung hindi tayo mag-iingat sa ating galaw. Hinawakan ni Apong Severino ang sibat niya at hinugot mula sa ulo ng aswang. Habang nagpapaliwanag si Apong Severino, hindi ko maiwasang tumingin-tingin sa paligid. Parang may gumagalaw sa bawat sulok ng dilim. Para bang may nakatingin sa amin sa pagitan ng mga puno. Lalo akong kinabahan ng mga sandaling yon. Angelo, makinig ka. Maging mapagmatsyag ka. At baka may kasamahan pa ito. Apong naman eh. Nananakot pa ho kayo eh. Huwag kang matakot. Hindi sila basta sumusugod kapag may ilaw. Pero kailangan nating umalis bago pa may ibang makakita sa atin. Madalas, sinusundan nila ang amoy ng kasama nila. Paano po kapag may dumating? Huwag kang matakot. May mga sandata tayo. Hindi lang kita tinuruan gumamit nito para umatake, kundi para dumipensa na rin. Hihintay ko siyang maglakad, pero bigla siyang lumuhod at tinignan ng mabuti ang napatay namin. Kilala ko to. Matagal na siyang nag-iikot dito at nambibiktima ng mga taong naliligaw dito. Mabuti na lang. At nahuli na natin ang pesting aswang na ito. Biglang nanayo ang mga balahibo ko nang marinig ang sinabing yun ni Apong. Bigla akong naisip na kung hindi ko pala nakita si Apong at patuloy akong nagkakandaligaw-ligaw sa gubat, ay baka isa na din ako sa nabiktima niya. Salamat po Apong Severino. At bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Kasi po, nakita ko po kayo. Tapos, isanama niyo po ako. Dahil kung hindi, baka patay na po ako ngayon. Wala yun, iyo. Mukhang itinadhana ang ating pagkikita. Talaga po? Paano niyo naman po nasabi yun? Basta, sasabihin ko na lang sa'yo sa tamang panahon. Ayan na naman po kayo eh. Magdamag ko na naman pong iisipin yan eh. Eh di wag mong isipin, problema ba yun? Mas mahalaga yung makaalis muna tayo dito. Tara na! Nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kuweba. Agad naman akong sumunod sa kanya. Tahimik na ako at hindi na nagtanong dahil baka lalo lang akong kabahan. Paglabas namin sa kakauyan, unti-unti nang bumalik ang liwanag ng buwan. Ilang sandali pa, nakarating na kami sa kubo. Agad na humiga ang matanda sa papag. Apong, ano po ulit yung ibig niyo sabihin kanina? Yung tinadhana po yung pagkikita natin? Bakit niyo po nasabi yun? Ano pong ibig niyo sabihin? Ipaliwanag niyo naman po sa akin oh. Sinabi ko nga sa'yo, saka na. Huwag na muna ngayon. Ano ba kasi yan? Bakit hindi niyo pa po sabihin ngayon eh? Baka kung ano na naman po yan ha? Kinakabahan ako eh. Huwag kang kabahan. Sige na, matulog ka na. Napabuntong hininga ko. Halatang nabitin. Ang hirap niyo naman pong kausapin minsan, Apong Severino. Pag oras na, malalaman mo din ang lahat.
Sa ngayon, magpahinga ka na. Huwag ka nang mangulit. Matulog ka na. Wala na akong nagawa. Humiga na lang ako at pilit natulog. Kinabukasan, nagising ako at nakita ko ulit si Apong Severino sa labas ng kuweba. Abala na naman siya sa kanyang ginagawa. Nakaupo siya sa isang bato, bahagyang nakayuko at may hinahasang 2 itak na kulay pilak. Umupo ako sa tabi niya. Oh, gising ka na pala, iyo. Opo, Apong. Apong, bakit po pala kayo naghahasa ng itak? Saan niyo po gagamitin yan? Huminto siya sa paghahasa. Itinaas niya ang 2 itak. Tinitignan ang mga talim kung okay na ba. May naaamoy akong panganib. Panganib? Ano pong klaseng panganib, Apong Severino? Pinagpatuloy niya ang paghahasa, pero mas mabagal na, mas maingat, at mas may indayog. May isang grupo ng mga aswang na gumagala ngayon at nagbabalak na maggasik ng lagim. Talaga po? Saan po sila mag-aasik ng lagim? Alam niyo po ba? Hindi ko pa alam sa ngayon. Naku, baka naman naaamoy na nila yung dugo nung napatay nating aswang. Hindi rin ako sigurado kung yun nga ang dahilan. Apong Severino, ano pong gagawin natin? May plano po ba kayo? Hindi niya ako kagad sinagot. Binalot niya ng puting tela ang mga itak at sinimulang dasalan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Angelo, kung sasabihin ko bang bumalik ka na muna sa baryo nyo, papayag ka na ba? Hala, pinapalayas niyo na po ba ako? Ayaw niyo na po ba sa akin, Apong Severino? Teka, may nagawa po ba akong pagkakamali? Sorry na po. Hindi kita pinapalayas at wala kang nagawang kasalanan. Bakit po? Baka kasi may dumating na gulo dito at hindi ka pwedeng madamay. Hindi ka pa handa at ayokong mapahamak ka. Kung ganun pinapaalis niyo po ako kasi alam niyo pong mahina pa ako. Hindi naman. Pinapaalis kita dahil hindi ko hahayaan na mapunta ka sa gitna ng isang laban na hindi mo pa kaya. Alam kong matapang ka, pero hindi mo pa talaga sila kaya. Hindi ako nakaimik sa sinabing yun ni Apong Severino. Pero maya-maya lang ay may inilabas siyang kwintas mula sa kanyang bulsa. Alam ko na hindi ordinaryo ang kwintas na yon dahil nakita kong nakasabit ito sa dingding ng kanyang kuweba. Ang hugis ng pendant o palamuti nito ay isang pendant na hugis bilog at itim na bato, pero may kumikislap na parabang maliliit na bituin. Heto, may ireregalo ko sa iyo. Isang amuleto. Para saan po yan, Apong? Isa tong makapangyarihang agimat. Kaya nitong matalo ang sino mang masasamang nilalang, kahit gaano pa kalakas. Bigla akong napatitig sa kwintas. Para bang hinihigop ako nito. Parang nag-uudyok na kunin ko. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay at kinuha yun. At sa oras na dumampi ito sa balat ko, may naramdaman akong mahinang kuryente na gumapang mula sa aking kamay, papunta sa buo kong katawan. Sige, isuot mo na iyo. Para sa iyo yan. Gantimpala ko sa iyo. Sinunod ko naman yun. Pero hindi ko inaasahan na may malakas na boltahe ng kuryente ang dumaloy sa akin dibdib. Hindi masakit, pero nakakabigla. Para bang nagising ang dugo ko. Napapikit ako ng mariin. Apong Severino, ano po yun? Hayaan mo lang. Tinatanggap ka lang ng agimat. Dahan-dahan ay humupa rin ang aking pakiramdam. Pagmulat ko, nakatingin sa akin si Apong Severino. Ang amuletong yan, hindi basta-basta pinapasa kahit kanino.
Sa totoo lang, ikaw ang unang binigyan ko. Talaga po? Bakit po? Dahil may nakapagsabi sa akin na ikaw ang magiging tagapagmana ko. Ho? Ako? Bakit naman po ako? Dahil itinadhana ng langit na magkita tayong dalawa. Nakikita mo naman, matanda na ako. Tapos wala akong anak. Sino ang pwede magmana ng lahat ng anting-anting ko? Ang lahat ng mga kalaman ko? Kung ganun po, ito na po yung sinasabi niyo sa akin kagabi? Tama ka. Kaya sana tanggapin mo. Tinatanggap ko po. Maraming salamat po, Apong Severino. Ayos. At ngayong tinanggap mo na ang iyong agimat, umuwi ka na muna sa baryo kung saan ka nanggaling. Napakagatlabi ako sa sinabing yon ni Apong Severino. Agad na naramdaman ko ang inis at kaba. Kung yan po ang dapat kong gawin, sige po, gagawin ko, Apong. Salamat, Angelo. Salamat at pumayag ka. Tumango na lang ako, pero sa loob-loob ko, ito na nga siguro yon. Oras na para bumalik. Oras na para ipakita sa lahat kung gaano nila ako nasaktan. Hindi ko mapigilan na mapangiti dahil sa wakas ay maipapakita ko na sa kanila na hindi na nila ako pwedeng api-apihin, na hindi na nila ako pwedeng pagtawanan at pagtulungan. Gaganti ako, lalong-lalo na kay Medusa. Naramdaman ko ang matinding galit nang maisip ko ang pangalan ng babaeng yon. Naalala ko kasi yung pang-aapi niya sa akin at yung paggawa niya ng kwento para saktan at kamuhian ako ng mga tao. Magugulat sila sa pagbabalik ko. Hindi na ako isang busabos ngayon. Isa na akong antingero. At hindi lang basta antingero, kundi may agimat na kayang magpaluhod ng sinuman. Napapikit ako at bumuntong hininga. Sa loob ko, unti-unting lumalakas ang tibok ng puso ko dahil sa galit na ilang araw ko nang kinikimkim. Babalik na ako ng baryo at hindi na nila makikilala ang Anghelo na kilala nila noon. Umpisa na ng paghihiganti at umpisa na ng araw na mapapakita ko sa kanila kung sino ang taong dapat nilang katakutan. Iyo, ayos ka lang ba? Kanina ka pa bulong ng bulong ha? Ano bang sinasabi mo? Ho? Wala po, Apong. Kinakausap ko lang po yung agimat ko. Salamat po talaga dito, ha. Sige po, Apong. Aalis na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Teka, aalis ka agad-agad? Mamaya na, kakain muna tayo. Saka ihatid kita pagkatapos. Kailangan ko lang natapusin ang ginagawa ko. Kailangan masiguro na matatalas itong mga itak. Aanin niyo po ba yan, Apong? Para sa'yo talaga to. Ibibigay ko sa'yo ang 2 itak na to para magamit mong pandepensa ng sarili mo kung kinakailangan. Po? Talaga po, Apong? Oo naman. May basbas na mga albularyo ang mga itak na yan. Kaya gamitin mo sa tama at kabutihan. Gamitin sa tama at kabutihan? Ang ibig ko sabihin ay gagamitin mo lang yan para maipagtanggol ang sarili mo at ang ibang tao. Huwag mong gagamitin sa kalokohan at pansariling interes. Aba kung ibibigay niyo po sa akin, di salamat. Hayaan niyo po. Gagamitin ko po yan sa tama. Samantala, ilang sandali ang lumipas. Natapos din siyang maghasa ng itak. Muli siyang naghain ng bungang ugat. Medyo nagsasawa na din ako, pero kailangan kong kumain nun dahil kaya nitong magbigay ng lakas na siya kong kailangan. Matapos kaming kumain, agad siyang tumayo at muling naghabilin sa akin. Halika na.
Ihatid na kita sa ibaba at baka maligaw ka pa at kung saan ka mapunta. Sige po, Apong. Tara na po. Nagsimula na kami maglakad pababa ng bundok. At nang makababa na kami, tumigil si Apong Severino at tinapik ang aking balikat. O paano? Hanggang dito na lamang ako, iyo. Salamat po sa paghatid sa akin, Apong. Pero Apong, tanong lang. Magkikita pa po ba tayo? Baka kasi hindi ko po masundan yung daan papunta sa kuweba eh. Magkikita pa tayo, huwag ka mag-alala. Di ba nga sinabi ko sa'yo na ikaw ang magiging tagapagmana ko? Hindi ko lang po kasi maintindihan kung bakit kailangan ko pang umuwi sa baryo. Pwede naman pong manatili muna ako doon hanggang sa matutunan ko po lahat ng gusto niyong ituro sa akin eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit iyo. Pero yung kasi ang ibinubulong ng hangin sa akin, kailangan kitang pauwiin. Hindi pa malinaw sa akin kung bakit. Ganun po ba? Oo, kaya sige na. Umuwi ka na muna. Mag-iingat ka. Tumango ako at hindi na sumagot. Nagsimula na akong maglakad. At nang malapit na ako sa baryo, hindi ko inaasahan ang makikita ko. Ang yabang ko pa namang pumasok, pero wala naman pala akong makikitang mga tao. Ni isang aso, walang tumatahol. Pakiramdam ko, parang hindi normal yun. Yung mga bahay sarado at nakakandado, maski mga bintana. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa may biglang sumutsut mula sa damuhan. Kuya Angelo! Kuya Angelo, dito ka, dali! Paglingon ko, nakita ko ang batang si Dandan, nakasilip mula sa matataas na damo, kumakaway at tinatawag ako para lumapit. Agad ko naman siyang nilapitan. Oh, Dandan! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nagtatago? Hindi kagad niya ako sinagot. Nang makalapit ako, bigla niyang hinawakan ang aking mga kamay at hinila ko papalayo, papunta sa likod ng isang lumang kubo. Kuya, wag ka masyadong maingay. Baka mamaya may makarinig sa atin. Ano? Sino? Saka bakit parang takot na takot ka yata? Makinig ka, kuya. Itong baryo natin, wala na. Sinakop na ng mga aswang. Natigilan ako sa sinabi niya. Kuya, lahat ng tao ngayon dito, nagtatago sila. Kita mo ba yung mga nakakandadong bahay? Yung iba naman tumakas na. Pero yung mga hindi pinalad, ayun, ginawa ng pulutan ng mga aswang. Tapos yung mga dalaga, Ano nangyari sa mga dalaga, Dandan? kinuha nila at ikinulong. Ang narinig ko, iaalay daw nila sa kabilugan ng buwan para mas lumakas pa ang kanilang kapangyarihan. Talaga? Maniwala ka sa akin, kuya. Yung ate ko nga eh. Kasama nga sa mga kinuha nila eh. Ano ang ate mo? Sigurado kang kinuha nila ang ate mo? Oo nga, kuya. Bakit parang natatawa ka pa? Naku po bakit isinali pa yung ate mo? Lugi sila dun. Hindi ba nila alam na expired na ang dugo nun dahil sa sama ng ugali? Grabe ka naman, kuya. Hindi naman ganun si ate. Anong hindi ganun? Sigurado kang hindi masama ang ugali ng ate mo? Bakit? Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa akin? Kung paano niya ako ipinahamak? Pero kuya, kailangan niya ng tulong mo ngayon. Hindi. Hindi ko tutulungan ang ate mo. Ayos nang nakinuha siya. Ang tawag dun, karma. Oo, tama ka, kuya. Masama nga ang ugali ng ate ko. Pero ako, naging mabait ako sa'yo. Kuya, baka pwede mo namang gawin ito para sa akin. Parang awa mo na, kuya. Tulungan mo kami. Tulungan mo si tatay at ang ate ko. Tulungan mo ang buong baryo. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko kayo tutulungan. Bahala kayo sa buhay nyo. Talaga ba ganyang katigas sa puso mo? Wala naman natitirang awa dyan? Lahat kami, kuya, nangangailangan ng tulong. Sa tingin nyo may magagawa ko? Bakit? Hindi ba ang tingin nilang lahat sa akin ay busabos? Mahina, walang kwenta?
Ngayon sabihin mo sa akin, kung meron ba talaga akong kayang gawin? Meron kang kayang gawin, kuya. Alam kong malakas ka. Naniniwala ako sa'yo noon pa man. Alam mo yan, kuya. Kaya parang awa mo na, Kuya Angelo. Tulungan mo naman kami, oh. Dahil kung hindi ka tutulong, mamamatay silang lahat. Napalunok ako, pero hindi ko ipinalata. Nakatingin sa akin si Dandan. Tahimik na naghihintay sa magiging sagot ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Nagtatalo ang isip sa dalawang bagay. Ayokong tumulong dahil gusto ko ngang magiganti, pero may kaunting konsensya na kumurot sa puso ko, lalo na nang makita kong nagsimula ng umiyak si Dandan. Parang awa mo na, kuya. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami sa kamay ng mga aswang. Anak ng putya naman, oo. Bakit ganito? Ona. Pero hindi ako mangangako na magagawa kong iligtas sila. Ilan bang kalaban? Madami po, kuya. Siguro po, may 20. Ha? Ganun karami? Teka, paano ko naman kakalabanin yun? Wala akong kapangyari. Natigilan ako nang bigla kong maalala ang kwintas na ibinigay sa akin ni Apong Severino. Meron pala akong kapangyarihan na pwede kong magamit sa oras ng pangangailangan. At napatingin din ako sa hawak kong 2 itak. Parang biglang umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang sinabi ng matanda sa akin na gamitin ko yun bilang pangdepensa sa aking sarili kung kinakailangan. Sige na. Huwag ka nang umiyak dyan. Gagawa tayo ng paraan para mailigtas ang ate mo. Talaga? Salamat po, Kuya Angelo. Ang bait mo talaga. Dinala ako ni Dandan sa isang abandonadong bahay malapit doon sa baryo. Doon pala nakatago ang ilang mga kababaryo namin. Pagpasok ko, agad silang tumahimik. Tumayo ako sa gitna nila at huminga ng malalim. Anong plano nyo? Dito na lang ba kayo? Walang sumagot. Nakita ko sa mga mukha nila ang pagod, takot at kawalan ng pag-asa. Tulungan natin ang mga kinuha nilang kababaryo natin. Mang Joey, iligtas natin ang anak mo. Hindi agad tumingin si Mang Joey. Nakayuko lang siya. Nakapatong ang 2 kamay sa tuhod. Nanginginig. Ilang segundo bago siya nagsalita. Sinubukan na naming iligtas sila. Pero wala. Hindi namin kinaya. Marami sa amin ang namatay. Malupit sila. Wala silang awa. Hindi mo kilala ang mga nilalang na yun, Angelo. Tama si Man Joey. Kahit ang pinakamalakas sa amin, wala na. Kung susugod kami ulit, parang susugod kami sa aming kamatayan. Takot kayong mamatay? Kung gano'n, nahayaan nyo na lang yung mga kababaryo natin na molestahin nila, saktan at patayin ng mga walang awang yon. At ano naman ang gusto mong gawin namin? Magpakamatay? Hindi nga natin sila kaya. At sino lang ang kaya mo, Man Joey? Ako. Ako lang ba ang kaya mo, Man Joey? Manahimik ka, Angelo. Ngayon ko lang napatunayan na isa ka palang duwag. Ang kaya mo lang ay ang mga mahihina, ang hindi lumalaban sa'yo. Biglang napakbang si Mang Joey. Agad niya akong kinwelyuan at halos magdikit na ang mga mukha namin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga. Galit siya. Hinayaan kong hawakan niya ako. Ulitin mo sinabi mo, bata. Ulitin mo! Duwag ka, Man Joey. Nanginginig ang mga kamay ni Man Joey. Kita ko sa mga mata niya ang sakit, galit at hiya. Tinulak niya ako, pero hindi niya tinuloy ang pagsuntok sa akin. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin dito, Angelo. Kaya manahimik ka. Tama si Man Joey. Huwag ka magtapang-tapangan, Angelo, dahil hindi mo alam kung paano nilapan ang mga aswang na yon, ang mga kasamahan namin. Para kaming mga walang kwentang hayop sa harap ng mga aswang na yon.
Alam ko ang pinagdadaanan nyo. Katulad lang din yan ng ginawa nyo sa akin noon. Natigilan sila at walang nakapagsalita. Tinignan ko sila isa-isa. Yung mga muka dati na puno ng yabang, ngayon puro takot. Yung mga kamay na dati ay hindi marunong magdalawang isip na manakit ng tulad ko, ngayon nanginginig. Maya-maya pa, may isang naglakas loob na magsalita. Ang tanong, kung sasama ka sa amin, kaya na ba natin? May liligtas ba natin yung mga nabiyag nila? Kaya ba natin bawiin ang baryo mula sa mga halimaw na yun? Walang masama kung susubukan natin. Susubukan, Angelo? Hindi ito isang laro. Buhay ang nakasugal dito. Isang maling hakbang. Tapos tayong lahat. At kung hindi natin susubukan man, Joey, siguradong makukuha na nila ang baryo ng tuluyan. Papatayin nila yung mga mahal nyo sa buhay. Mamamatay si Medusa. Mamamatay ang anak nyo. Muling natahimik ang lahat. Pero tulad kanina, wala pa rin kumikilos. Takot talaga sila. Ayaw na nilang lumaban. Sige, kung ayaw nyo akong tulungan, ayos lang. Ako na lang mag-isa. Pagkasabi ko nun, may biglang lumapit sa akin. Maraang hinawakan niya ang laylayan ng damit ko. Ako po, kuya. Sasama po ako sa iyo, Kuya Angelo. Kung takot sila, ako po hindi. Sigurado ka ba, Dandan? Pero delikado ang laban na to para sa'yo. Masyado ka pang bata. Baka bago natin makita ang ate mo, mapatay ka na nila. Hindi po ako natatakot. Basta't kasama kita, kuya. Naniniwala akong hindi mo ako pababayaan. Sa huli, pumayag na din ako na isama siya. Walang nagawa si Mang Joey kahit ilang beses pa niyang pigilan ang bunso niyang anak. Pagsapit ng gabi, bumalik kaming dalawa sa baryo. Nagkubli kami sa dilim. Dahan-dahang lumapit hanggang sa nakita na namin ang mga biyag. Nasa plaza sila, nakagapos at kasama doon si Medusa. Sumisigaw siya na walang preno ang bibig. Kahit kailan talaga, yung bibig ng ate mo walang tigil. Hindi niya magawang maitikom. Kawawa yung mga aswang, oh. Kuya naman eh. Nagawa mo pang magbiro eh. Totoo naman eh. Kuya, ate ko pa rin yun. At doon ko naisip na kailangan ko nga magseryoso. Hindi ito panahon para magpatawa. Nakasalalay sa mga kamay ko ang buhay nila. Paglapit namin sa may gilid ng plaza, doon ko nakita yung pulutong ng mga aswang. Mga nasa 20 sila. At sa gitna nila may malaking bilog na ginuhit gamit ang dugo. May leader sila na siyang naroon sa loob ng bilog at nagdarasal. Malinaw na nagsasagawa ng ritual. Maya-maya pa, nag-utos ang leader na kuhain ng isang babaeng nakatali. Nang madala siya sa gitna ng bilog, bigla itong sinakmal ng aswang sa balikat ni hindi nagawang sumigaw nung biniktima niyang babae. Namatay ito, nadilat ang mata. Hayop kayo! Mga demonyo! Tama na! Ayoko na dito! Ayoko na! Tulungan niyo ako! Naawa ako sa kanila. Totoo, sobrang awa ang nararamdaman ko. At hindi ko inaasahan yun. Kaya pala ako binigyan ni Apong Severino ng agimat at tinuruan sa paggamit ng sandata. Hindi para magiganti. Hindi para ipamukha sa lahat yung pinaggagawa nila sa akin noon. Ang misyon ko ay iligtas sila. Kuya, si ate! Naalarma ako nang marinig ang sinabi ni Dandan. Nakita kong kinakaladkad ng 2 aswang si Medusa papunta sa bilog. Pilit siyang kumakawala. Halos mawalan na ng boses. At sa sandaling yon, naramdaman kong kumapit si Dandan sa damit ko. Kuya, tulungan mo ang ate ko pakiusap! Dito ka lang. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari, ha. Naiintindihan mo? Pero... Dandan, dito ka lang. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos nun, mabilis akong humakbang palabas sa pinagtataguan namin. Tumakbo ako, papunta diretso sa leader na nasa gitna ng bilog.
Ngunit bago pa ako makalapit, 2 aswang ang humarang sa akin. Agad kong napatamaan ang mga yon sa kanilang tiyan. Umungol sila at napaatras. Nakapasok na ako sa loob ng bilog at ilang pulgada na lang ay maaabot ko na ang pinuno. Pero bigla itong lumipad. Agad na sumunod ang kanyang mga alagad. Nabigla ako pero hindi ko na sila hinabol. Kuya, ang galing mo! Mamaya na tayo magbulan, Dandan. Tulungan mo akong pakawalan ng mga biyag, bilis! Kaagad kong kinalagan ang mga tali ni Medusa at ng iba pa. Akala namin tapos na. Akala namin umatras na ang mga aswang, pero hindi pa pala. Bumalik sila at mas marami pa kaysa kanina. Sabay-sabay silang lumapag sa lupa. Agad namang inilayo ni Medusa ang kapatid niya. Nagtago silang dalawa. Agad akong naganda gamit ang 2 itak. Sinalubong ko ang mga unang aswang na sumugod. Tinaga ko sa braso at sa leeg. Sunod-sunod ang pagsugod. 2 pa ang lumapit. Umikot ako at tinaga sila ng magkakasunod. Pero habang tumatagal, nakaramdam na ako ng pagod. Hindi ko na kaya to. Medyo natumba ko nang umatake ang isa pa. Naabot ako ng mga kuko niya at tinamaan ako sa balikat. Halos mapasigaw ako sa sakit. Bigla ko napaluhod. Binitiwan ko ang mga itak. Ngunit ng sandaling yon, biglang may narinig akong malakas na sigaw. Tumayo ka dyan! Hindi pa tapos ang laban! Nakita ko si Apong Severino na nakikipaglaban sa mga aswang gamit ang kanyang sibat. Tapos ay nakita ko sa likod niya si Mang Joey. May hawak silang mga sandata at tumutulong sa pakikipaglaban. Dahil doon, nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob at sumugod sa mga kalaban. Sabay kaming umatake hanggang sa ang natira na lamang ay ang kanilang pinuno. Walang hiya ka! Dito mo pa talaga piniling magasik ng lagim, ha? Pero tapos na to ngayon. Babawiin ko na ang baryo namin. At sinisiguro ko na walang isa sa inyo ang muling makakabalik pa dito. Tatagiin ko na sana yung aswang pero bigla siyang lumipad para tumakas. Mabilis siya pero mas mabilis si Apong Severino. Agad siyang nakalapit sa akin at iniabot ang sibat. Ikaw na ang tumira, Angelo! Bilisan mo! Tumigil saglit ang mundo. Naalala ko ang ginawa naming pagsasanay. Tinignan ko ang galaw niya at pinag-aralan ang distansya. Ilang sandali pa, itinaas ko ang sibat at pumesto. Gamit ang natitira kong lakas, diretso ko yung inihagis sa lumilipad na aswang. Tinamaan ko siya. Tumagos ang tama sa dibdib ng aswang hanggang sa bumagsak ito sa lupa at namatay. Pagkatapos ng laban, agad na naglapitan sa akin ng mga tao. Isa-isa silang nagpasalamat. Si Medusa ang huling lumapit. Nakayuko siya at nanginginig ang boses. Patawarin mo ko, Angelo, sa lahat ng naging kasalanan ko sa'yo. Aaminin ko na. Walang katotohanan lahat ng sinabi ko tungkol sa kanya. Wala siyang kasalanan sa akin. Ako ang may malaking kasalanan sa lahat dahil ginamit ko siya para pagtakpan yung mga maling ginagawa ko kasama ang boyfriend ko. Ako ang nagdala ng kamalasan dito sa baryo. Anong ibig mo sabihin, Medusa? Kasi yung nobyo ko, espiya pala siya ng mga aswang. Ano ka mo? Hindi ko naman alam eh. Patawarin niyo ako. May ilang nagalit sa kanya. Sinigawan at minura siya ng mga tao. Pero agad ko yung pinigilan. Tama na! Huwag na po kayo magalit sa kanya. Wala din po siyang kasalanan dito. Ginamit lang ng aswang ang kahinaan niya. Kaya wag natin siyang sisihin at husgahan. Natahimik ang lahat. Si Medusa tumingin sa akin. Kita ko ang hiya niya at takot sa mga mata niya. Huwag kang mag-alala, Medusa. Tapos na. Ligtas na ang baryo. Bigla niya akong niyakap at panay ang pasasalamat niya sa akin. Samantala, matapos ang labanan, yung mga tao nagsibalikan na sila sa kanilang mga tahanan at ako naman,
sumama na akong muli kay Apong Severino. Magpapatuloy ako sa pagsasanay, sa pag-aaral at paghahasa ng aking kapangyarihan. At marami pa siyang ituturo sa akin. Ilang taon din ang lumipas bago ako bumalik. At nang makabalik na ako sa baryo namin, handang-handa na akong maglingkod. Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko sa matanda upang maprotektahan ang aming baryo. Simula noon ay wala nang aswang ang nangahas na pumasok sa baryo. Naging tahimik na ang buhay ng mga tao. Si Dandan, Medusa at Mang Joey naman, sila na ang naging parang tunay kong pamilya. Lagi silang nariyan para tumulong sa akin sa panggagamot at sa pag-aasikaso ng mga may sakit. Bumawi sila sa kanilang nagawa. Samantala, hindi na ako nagkaroon ng sariling pamilya o asawa. Kabilang yon sa panata ko bilang isang antingero. Ang oras ko, ang lakas at buhay ko, inilaan ko para sa tungkulin. At hanggang sa ngayon, wala akong pinagsisisiyan doon. Masaya ko sa naging kapalaran ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay may napulot po kayong aral sa buhay ko. Ako si Angelo, isang antingero. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hanggang sa muli.